Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 3. Let's learn about letter V and X. Noun. Day 1. Matatag curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about letter V and X. Noun. Day 1. At the end of the lesson, the learners can: letter A, identify the name, form, and sound of the target letters. Letter B, isolate sounds in various parts of the word. Letter C, substitute a specific letter with the letter present in the word. Letter D, use newly words learned in sentences. Letter E, identify name words, nouns. Letter F, write responses to activities neatly and legibly. And letter G, express ideas about school. Sa ating mga naunang aralin ay natutunan ninyo ang mga gawain para sa pangangalaga sa katawan na nakakatulong upang mapanatili ang magandang kalusugan. Tandaan na ang pangangalaga sa sarili ay nagsisimula sa tahanan. Ano-ano ang mga paglilinis na ginagawa ninyo sa inyong pamilya? Sino-sino ang mga miyembro ng pamilya ang nakatutok sa pangunahing gawain sa bahay? Maaari ba ninyong ibahagi ang inyong mga ginagawa? Pagpasok ng bata sa paaralan ay kailangan din niyang mapanatili ang kalinisan ng katawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Noong mga nagdaang araw ay napag-aralan natin ang mga titik sa ating alpabeto maliban sa mga hiram na titik. Ang mga hiram na titik na pag-aaralan natin ngayon ay titik V at titik X. Alam nyo ba ang pangalan ng mga titik na ito? Ano naman ang tunog ng mga titik na ito? Ngayong araw ay malalaman natin ang mga salita na nagsisimula sa titik V at may tunog ng X. Pakinggan ninyong mabuti ang mga salitang ito at siguruhin na kaya ninyo itong masabi at maisulat. Sa mga nakaraang araw ay napag-aralan natin ang mga titik na M, S, A, I, O, B, E, U, T, K, Y, L, N, G, NG, P, R, D, H, W, F, at J. Para sa pagsisimula ng ating aralin, tukuyin ninyo ang mga panimulang titik ng bawat salita. Ano kayang panimulang titik ang salitang ito? Tama! Ito ay titik N. Ang salitang ito ay nanay. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama! Ito ay titik T. Ang salitang ito ay tatay. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik A. Ang salitang ito ay ate. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik K. Ang salitang ito ay kuya. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik B. Ang salitang ito ay bahay. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik K.
K. Ang salitang ito ay kusina. Ano naman ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik P. Ang salitang ito ay palikuran. Ang mga salitang ito ay maiuugnay natin sa tahanan. Ang salitang nanay, tatay, ate, kuya, bahay, kusina, at palikuran. Ilan sa mga salita na nasa ating talaan ay makikita din sa paaralan. Ano kaya ang mga ito? Ang salitang makikita din sa paaralan ay ang palikuran. Ngayong araw ay magbabasa tayo ng isang tula na magpapakilala sa atin ng tunog at itsura ng titik na kailangan ninyong matutunan. Sa pakikinig, tandaan ninyo na kailangan ninyong umupo ng maayos at ituon ang inyong mga mata sa teksto na binabasa ng guro. Ang pagbasa natin ay kaliwa, pakanan, at mula sa itaas, pababa. Pakinggan ang tulang aking babasahin at pagkatapos kong basahin ay subukan ninyong basahin mag-isa ang tula. Bago tayo magsimula, alam ba ninyo kung ano ito? Saan ito ginagamit? Ang pamagat ng tula na ating babasahin ay ang vacuum ni Rexa. Masaya si Rexa sa dalang panlinis. Dala niya ay kakaiba sa walis. Hiniram niya ang vacuum ng ama. Sapagkat sa paaralan ay maraming alikabok na nakita. Alikabok sa bahay palagi niyang nakikita. Walis ang kanyang dating sandata. Ngayon ay hiniram mula sa ama, upang makatulong na sa silid-aralan ay mas gumanda. Vacuum na dala ay gumagana sa baterya. Ligtas sa bata at hindi papalya. Brum brum, tila isang motor na galit. Tunog ng vacuum, maririnig pa ulit-ulit. Kaliwa at kanan ang linis ni Rexa. Bawat sulok, dinadaanan niya. Makintab na sahig sa bilang 1 hanggang 10 sa pindutan. Lahat ng alikabok, linis kapag nadaanan. Malaking tulong ang vacuum ni Rexa. Masisikip na sulok na aabot niya. Nagpasalamat siya sa guro na gumabay. Sa paggamit ng vacuum sa kanya ay umalalay. Naibigan niyo ba ang tula, mga bata? Ano ang dinala ni Rexa na panlinis sa paaralan? Tama! Dinala ni Rexa ang vacuum cleaner. Sino ang nagpahiram nito? Tama! Pinahiram ito ng kanyang ama. Paano ito gumagana? Tama! Gumagana ito sa baterya. Ano ang mga nalilinis nito? Tama! Nalilinis nito ang mga alikabok. Bakit kakaiba at nakamamangha ang gamit na ito? Tama! Dahil kaya nitong linisin kahit masisikip na sulok. Paano ito inaalagaan ni Rexa? Tama! Ginagamit niya ito ng tama at nililinis kapag tapos na niya itong gamitin. Itinatago rin niya ito sa aparador para hindi agad lumuma. Sa ating tula, nalaman natin ang tunog ng mga hiram na titik na V at X. Ulitin natin ang tunog ng mga titik na V at X. Ang V ay may tunog na V, V, V. Ang X naman ay may dalawang tunog na X o KS. Ganito kapag binigyang tunog. X, X, X. Tunog na X, parang pinagsamang tunog ng K at S. Halimbawa,
Box. Ang tunog ng X ay tunog na KS. Exam. Ang tunog na X ay tunog na KS. Expert. Ang tunog na X ay tunog na KS. Kung mapapansin ninyo ay wala sa simula ng salita ang titik X. Ito ay dahil ang tunog ng X ay maririnig kapag ito ay nasa gitna o dulong bahagi ng salita, gaya ng sa reksa. Ang isa pang tunog ng X ay Z. Ang X ay may tunog din na Z, Z, Z. Halimbawa, ang salitang Xerox. Ang X ay binabasa natin na parang letrang Z. Xylophone. Ang X ay binabasa natin na parang letrang Z. At ang pangalan ng tao na Sian. Ang X ay binabasa na parang letrang Z. Ang mga salitang ito ay nagsisimula sa letrang X, ngunit hindi ito binabasa na parang KS o X. Ito ay binabasa na parang letrang Z. Ang ilan sa mga salita na nagsisimula sa tunog na V ay Vinta, Valenzuela, Valenciana. Ang pagsulat ng malaking titik V ay pahilis na linya mula taas pa kanan at mula taas pa kaliwa. Ito ay malaking titik V. Ganon din ang pagsulat sa maliit na titik V, subalit magsisimula sa gitna o pulang linya. Ang ilan sa mga salita na may tunog ng X ay box. Ang tunog ng X ay nasa dulo ng salita. Fax. Ang tunog ng X ay nasa hulihan ng salita. Wax. Ang tunog ng X ay nasa hulihan rin ng salita. Tandaan na ang mga salita na may titik X sa unahan ay hindi nagpapakita ng tamang tunog nito. Halimbawa, ang Xerox. Hindi ito binabasa ng tunog na KS, kundi ito ay binabasa na tunog na Z. Xerox. Xylophone. Ito ay hindi binabasa ng tunog na KS o X, kundi ito ay binabasa ng tunog na Z. Xylophone. Sa pagsulat ng malaking X, mula sa itaas, pahilis na linya pa kanan, at mula sa taas, pahilis na linya pa kaliwa. Ganon din ang pagsulat sa maliit na X, subalit magsisimula sa gitna o pulang linya. Tandaan na ang titik V ay may tunog na V, V, V. At ang titik X ay may tunog na X, X, X. Sa mga nakaraang araw ay nalaman din natin ang tunog ng iba pang katinig at patinig sa ating alpabeto. Tukuyin ang panimulang titik ng mga lugar na makikita natin sa paaralan. Anong lugar ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay nagsisimula sa titik K. Ang lugar na ito sa paaralan ay kantina. Ano namang lugar ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay nagsisimula sa titik S. Ang lugar na ito ay silid-aralan. Ano namang lugar ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik S. Ang lugar na ito sa paaralan ay silid-aklatan. Ano namang lugar ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik O. Ang lugar na ito ay opisina ng punong guro. At ano namang lugar ito sa paaralan? Ano ang panimulang titik ng salitang ito? Tama, ito ay titik P.
Ang lugar na ito ay palikuran. Basahin ang iba pang salita sa ibaba. Tabo, lababo, bintana, pinto. Kung papalitan ang panimulang titik ng lababo ng titik T at aalisin ang dalawang titik sa gitna ng salita, ang titik B at titik A ay aalisin, ano ang bagong salita? Ang natirang pantig ay ta-bo. Kaya ang bagong salita ay tabo. Kung papalitan ng panimulang titik ng bintana ng titik S at aalisin ang dalawang titik sa dulo ng salita, ang titik N at titik A, ano ang bagong salita? Ito ang natirang pantig. Kaya ang bagong salita ay sinta. Balikan natin ang ilan sa mga salita sa taas. Tukuyin natin kung alin sa mga ito ang nagsasabi ng pangalan ng bagay, tao, hayop, lugar o pangyayari. Ang salitang kwarto ay pangalan ng lugar. Ito ay lugar sa tahanan. Ang salitang tabo ay pangalan ng bagay. Ang salitang kuya ay pangalan ng tao. Ang salitang pinto ay pangalan ng bagay. Ang salitang lababo ay pangalan ng bagay. At ang salitang nanay ay pangalan ng tao. Ang tawag sa mga ito ay pangalan. Natutunan ninyo sa nakaraang mga aralin na ang mga salita at pangalan ng mga bagay ay nagsisimula sa iba't ibang titik ng alpabeto. Subukan ninyong magbigay ng iba't ibang bagay, hayop, tao at lugar na makikita natin sa tahanan o labas ng tahanan. Tandaan, ang mga pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Para sa gawaing ito, buuin ninyo batay sa inyong mga natutunan. Makikita sa patlang ang mga tao, bagay, lugar, at may ilang hayop din. Anong nawawalang salita? Ang mga titik ay may individual o sariling patlang. Anong nawawalang salita? Ang titik V ay may tunog na V at ang X ay may tunog na X o X. Ang mga titik kapag idinagdag o ibinawas sa mga salita ay nakakabuo ng mga bagong salita. Habang iniisip ko ang mga pangalan na makikita ko sa tahanan, anong nawawalang mga salita? Ngayon na marami na kayong natutunan tungkol sa mga tunog ng titik, pumili kayo ng isang lugar sa tahanan na pinakapaborito ninyo. Isulat ang pangalan ng lugar na ito sa ibabaw ng kahon. Sa loob ng kahon, gumuhit ng 5 pangalan na makikita ninyo sa lugar na ito. Sa ilalim ng bawat larawan, isulat ang pangalan ng mga ito. Bilugan ang panimulang titik ng bawat larawan. Subukan na sumulat ng isang salita na mabubuo mula sa pangalan ng isa sa mga larawan kapag nagpalit, nag-alis o nagdagdag ng isa o higit pang titik. Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!